Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay andito tayo ngayon sa bahay ng aking mga succulents dito sa bahay namin. Ayan. So napakadami pang space dito banda. Marami pa tayong pwedeng ilagay. So yung mga nakalagay dito nung winter ay binaba ko muna. Nandito sila sa baba. Ayan. Kasi meron kaming parating na ulan mamayang gabi or bukas ng madaling araw. So, paulanan ko muna sila habang hindi ko pa sila mairipat. Kasi yung iba dito, katulad nito, gusto kong palitan ng bagong lupa. Kasi nga, napakatigas na ng lupa niya. So, kailangan niya ng bagong lupa para lumaki naman siya at hindi siya lumiit ng lumiit. Tapos, ito nga pala si Adolphi na nasira nung winter. Ayan. Walang nag-survive. Ewan ko kung mag-survive tong isa dito. Ito na lang siya yung fresh na stem. Pati yung dahon, ito na lang yung natira. So ito wala na to guys. Ito yung mga kinatings ko na Adolphi dati dun sa gilid ng bahay. So nasira siya nung winter. Nagkaroon siya ng frostbite. So napakamaselan nitong si Adolphi. Tapos ito rin, gusto ko rin itong palitan ng bagong lupa. So dahil medyo busy pa ako ngayon, ayan, paulanan ko muna para yung dahon naman niya ay tumigas. Ayan, napaka-soft kasi ng dahon niya. So, yung mga green na dahon, yan yung mga bago. Tapos, yung may mga kulay, yan yung kulay ng winter time. Ayan, ang dami din yung mga bulaklak. Oh. Si Peach Boy nga pala to guys. Ayan, ang dami niyang bulaklak. Tapos, ito, ayan, paliit na ng paliit yung kanyang mga dahon. So, si Mendoza nga pala to. Lumiit na ng lumiit yung dahon niya. Pero yung stem niya ay okay pa rin. Healthy pa rin yung stem. Kaya lang lumiit lang siya ng lumiit. Tapos ito naman si Cupid. So tingnan ninyo. May baby siya dito sa stem. Ito ring isa. May baby din siya. Yan. May mga baby siya sa stem guys. Yan. Lumiit na siya ng lumiit guys. And ito naman si Sedum clavatum. So naamoy ko yung amoy niya guys. Yung amoy na na matamis. So ito lang yung nasira guys. Oh. Nasira nung winter. Ito lang siya. Yung isang puno lang. Yung iba ay okay naman. So ito rin siya. Gusto kong alisin dito. Palitan ng bagong lupa. Kasi yung dahon niya, paliit na ng paliit. Hindi na siya healthy tingnan. So para mag-chubby ulit siya. At magkaroon siya ng mga baby kasi mahaba na yung stem. So baka maglabasan na naman yung mga baby dyan sa stem. Ayan. Gusto ko siyang palitan ng bagong lupa. Tapos ito ay mga sabrim. So yung lupa dito ay ganun pa rin. Ang ginawa ko lang, binukal ko tapos binuhusan ko ng mainit na tubig. Ayan. Tapos binalik ko siya. So ayan, hindi pa siya masyadong, kung nakita niyo, ayan, maalog-alog pa siya guys. Hindi pa siya masyadong established dito. So baka palitan ko rin siya ng bagong lupa. Ayan, para ma-refresh naman siya. Kasi yung lupa dito ay wala ng nutrient dahil nga luma. Tapos ito, parehas lang sila. Neto, yung ginawa ko. Binukal ko rin yung lupa and then binuhusan ko ng mainit na tubig. Yan, tapos binalik ko rin siya. So, si Apos nga pala to siya. Nabura na din yung pangalan. Ayan oh. Nawala na yung A. Yan. So, lumiit na rin ng lumiit yung Apos ko. Tapos, ito rin. Gusto ko rin to siyang palitan ng bagong lupa kasi napakatigas na rin ng kanyang soil dito. So, yung yung peat moss, mabilis tumigas yung lupa. Yan. So, si nga pala to siya, si Graftoberia Moonglow. Yan, nagpipink na siya. Yung dahon, nagpipink na siya. Kaya lang, ayan, maliit yung mga rosette. So, gusto ko rin siyang palitan ng bagong lupa. So, dito naman sa ibabaw, ito yung pinakamalaking ko dati. Takasagunuuki na. Yan, dito ko nilagay sa malaking pot na parang malaking timba.
Tapos ito, nagkaroon ng stem rot. Itong sa gitna, ayan. Tinanggal ko lang siya, tapos inantay ko siyang mag-ugat. So may ugat na to siya. Kaya lang, ayan, pwede pa siyang maalog-alog. Hindi pa sobrang ano yung ugat niya, dumikit sa lupa. So dinagdagan ko lang siya ng gardening soil dito sa ibabaw. Pero yung ilalim niya ay ganun pa rin yung lupa. Hindi ko pinalitan. Nagdagdag lang ako ng gardening soil dito sa ibabaw. So pure gardening soil yung nilagay ko dito sa ibabaw. And eto naman, eto nga pala yung si Black Rose yata na Ionium. So ito yung ano, tinanggalan natin ng rosette noong December 25. Yung kiniskis ko yung pinakagitnang rosette. So ito na yung ano niya guys, malaki na. So tamang-tama yung timing ko sa pagkiskis sa kanya. Dahil bago mag-summer, ayan, malaki na yung mga bagong baby. Yan. Tapos yung kinatings ko, mayroon akong kinat dito. Ito kiniskis ko, itong dalawa. Itong dalawang stem na to, kiniskis ko. Tapos mayroon akong kinat. Ito yung kinatings ko. Ayan. Medyo malaki na, pero kung i-compare dito sa kiniskis ko, mas malaki ito kaysa dito. Ayan. So ayan, napakaganda kasi hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. So ayan, bukang-buka siya guys. At sobrang ganda ng kulay, 'di ba? Nung nasa loob siya ng bahay, yung gitna naggi-green. Siguro dahil kulang sa sunlight. Nung nasa loob siya ng bahay, kaya siguro naggi-green yung gitnang rosette niya. Pero nung nilagay ko na siya dito sa labas, ayan, unti-unti na siyang umiitim. Tapos ito nga pala yung ginawa ko na ano. Yan. Yung mga sedum, nag-ano na guys. Medyo nag-establish na siya unti-unti. Yan. Tapos ito naman si Suyon. So ito nga pala siya ay 2 puno lang. Tapos kinatings ko. So ito yung ano sa ibabaw ng puno. Ayan. Ito yung head. And then ito yung pinakapuno. Ito nandito. Tapos ito rin. So 3 heads to siya. Kinat ko yung pinakagitna. Malaking variety na Suyon. Tapos ito naman. Matagal na to siya sa akin guys. Siguro ano na. Magpa 5 years na or 5 years na. Nakalimutan ko na kung gaano na siya katagal sa akin. So maliit to nung binili ko. 2 ano lang to siya. 2 puno. Ganito yata kalaki na puno. Ayan. Eto. 2 puno siya. Tapos ayan. Hanggang ngayon maliit pa rin siya. So may nakita akong ganito na napaka-lush. Maganda siya ilagay direct sa ground kasi mas mabilis siyang mag-lush. Kaya lang dito sa akin hindi ko siya pwedeng ilagay direct sa ground kasi baka mamatay siya sa winter. So, yan, kailangan sa ano lang siya, sa pot lang siya. Pero okay na sa akin kahit dahan-dahan siyang lumalaki. Basta healthy. Yan. Tapos ito naman si Macronata. So, ito nga pala siya ay leaf propagation. So, para siyang cluster tingnan pero sa ilalim, ayan, napakadaming puno guys. So lahat ito ay mga ano, baby sa dahon. Yan. So yung dahon, may isang baby na lumabas, may 2, ayan, para siyang cluster tingnan. So ang pinropagate ko nga pala na dahon ay ito. Yung dahon nito sa flower stalk. Ito si Macronata. Para siyang si ano, 'di ba? Si Peach Pride. Kamukha siya ni Peach Pride. So ito yung ano, kinuhaan ko ng propagation, yung dahon niya dito sa flower stalk. Yan. Tapos ito yung mga pinropagate ko sa buto dati. Ganito na siya kalaki ngayon. Yan. Ito yung kamukha ng ano dito. Ito lang yung kamukha ni rose cabbage sa lahat. Diba, kamukha siya ni rose cabbage. Tapos yung iba naman ay mas kamukha na ni golden glow. So, matigas yung dahon nila ngayon kasi bagong dilig. Ayan, o basa pa o. Yung iba na ano na, natuyo na siya. Ito lang basa pa rin. So, ayan, malaki na siya guys. Tapos, ito naman, yan, napaka-lush na niya tingnan, di ba? Yan, o yung mga ano sa baba.
So, kailangan ko na rin siyang ilipat sa bagong pot na medyo malaki kasi yung bagong ano dito sa ilalim, oh, may mga ugat na rin para dumikit sa ano yung ugat sa lupa. So, bagong dilig ko rin to, kaya ang bilis niyang nag-fade yung kulay. Dito na lang yung may kulay. Tapos dito sa kabila ay unti-unti na siya nag-green. Yan. So, may pangalan nga pala ito. Andito. Ang pangalan niya ay si... Yan. Money Maker. So, ito rin, binili ko rin to ng napaka-konti lang. Siguro ano lang to, 2 puno lang yata. Ito yung pinakapuno sa gitna. Ito. So, 2 lang yata yung binili ko or 3. So, ito yung isang puno. Ayan oh, ito. So, parang 2 lang yata sila yung binili ko. Tapos, ganito na siya ngayon kakapal. So, meron akong video nito na niripat ko. Parang 2 years ago. Yan. Tapos, ito na yung mga bago kong niripat sa clay pots. Ayan. Ngayong, springtime. Ito na sila, guys. So, ito nga pala si Kiserengiana. Ayan. Kailangan ko nang yung pangalan niya ulit. Para hindi mabura. So, yung mga dito ay mga babies. Ito yung pinakapuno. Yung malaking rosette. Yan yung pinakapuno ito. Tapos, yung mga baby, nung nagtanggal ako ng lupa, ay natanggal na rin yung baby. Ang bilis matanggal yung baby. Kaya, ayan, dito ko rin tinanim. So, hindi na sila nakakonect doon sa mother plant. Nakatanim na sila isa-isa. Yung mga babies. So, hindi ko na rin tinanim isa-isa sa pot na maliit. Kasi lalong dumami yung gagamitin kong pot. So, ayan, pinagsama-sama ko na lang sa clay pot na ganito. Ayan, hindi siya masyadong malalim, guys. Ayan, malapad na pot. Tapos, ito naman yung titubans na naipropagate ko sa dahon. So, sana tuloy-tuloy lang siya dito na lumaki. Hindi siya magkasakit. Kasi mabilis lang to siya magkasakit, guys. Bigla na lang siya maglagasan yung dahon. So, maliit pa siya. Yan. Tapos, yung isa naman ito. Yung natin, ayan. So, niripat ko na rin siya dito. Tanggalin nga natin yung niya, black. Ayan. Maikli yung niya, flower stalk niya. Hindi siya hindi humahaba yung flower stalk. Tapos ito naman si Kiserengiana ulit. Yan. Ito nakakonect pa talaga yung mga baby sa mother plant. Tapos ito naman si Allegra. Yan. Nangulubot pa rin. So tinanggalan ko kasi ng ugat para magkaroon siya ng bagong ugat. Kaya ayan. Hindi pa siya established totally. Tapos ito naglagay ako dito ng Monroe. Ayan. Tapos yung onslow ko, yan, dyan ko na siya nilipat ngayon. Nakatanim siya sa itim na pot dati. So, nilipat ko na siya dyan. Si onslow. Tapos, si Agavoides polydonis. Ayan. So, nakakonect pa rin sila sa mother plant. Ito, yung mother plant sa gitna. So, hindi ko na hiniwalay. Tapos, naglagay din ako dito sa bahay ng Colorata braditi. Yan. Tapos, meron ulit tayong red velvet. Yan. And, meron tayo ditong si Bloody Maria. Yan. Naglagay ako dito ng Bloody Maria sa clay pots. At marami pa tong mga, ba to? Kasama, nandun sa mini greenhouse. So, iriripat ko rin yun. Tapos, ito naman yung kinatings ko kasi nasira yung ugat niya. Kinatings ko. So, may bago na siyang ugat. So, dyan ko siya nilagay si Ebony. Yan, dito siya sa bahay. Siya lang ang nag-iisang Ebony dito sa bahay. Tapos, dito naman si Polylensiana. Ayan. So, ito siya, na siya, naghiwalay na sila ng hindi na siya nakakonect dito sa mother plant. So, hiniwalay ko na.
Tapos, ito naman si, Miranda. Agavitis Miranda. So, yung baby niya nakakonect pa rin sa mother plant. Yan. May, siya na baby. May 4 na baby, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, may 5 baby siya, guys. At, ito, hindi ko alam kung baby ba tong sa gitna. Or, parang baby. Ayan, itong bagong lumabas. Parang siya, baby. Hindi siya bulaklak. Tapos, nandito yung, natin, si Pulidonis. Ayan. Sana lumaki siya. Lumaki siya ng konti, guys, kasi paliit na siya ng paliit. Ayan yung aking Pulidonis dito. Tapos, ito naman yung kinuha ko doon sa bukid na ginawa kong garden dati. So, ito na siya si Santa Luis na sinabi ko sa inyo sa nakaraang vlog ko na ayun nga, nagkaroon siya ng sunburn. So, ito yon. Pero yung bagong dahon niya, ayan, maganda ulit. Ito lang yung na sunburn. Ayan, nasunog. Tapos may siya dito sa ilalim. Tapos ito naman si Crazy and Ryan ko. Dati nakalagay siya sa malaking itim na pot na ganito. Mas malaki dito. Kaya lang, nung niripat ko na, ayun, ang bilis matanggal ng mga baby. So, namihan ko na yung mga tinuso ko dito. Yan, lahat mga babies. Tapos ito yung ginawa ko nung winter. Ayan. So, ito na lang medyo, na siya guys, medyo tumaba na siya ngayon. So, kailangan ko na naman siyang diligan kasi tuyo na yung niya, lupa niya. Tapos, ito yung, mga Frolifica. Yan, mga Frolifica guys. Ewan ko kung may mga ugat na to. Magtanggal tayo ng isa kung may ugat na. Wala pa rin, may ugat na guys. May ugat na siya pink. Ayan. Malapit sa head. Yung ugat na pink. So, magtanggal tayo ng iba. Itong dito banda sa gitna. Tanggalin natin. Ito wala pa. Ayan. Yung iba wala pang ugat. Pero yung iba mayroon na siguro. Ayan. Tapos, ito naman si, Mibina. Yan yung aking Mibina guys. Napalitan ko na ng bagong lupa. Yan, 'di ba? Maganda si Mibina kapag dumami na siya guys. Tapos ito, kadidilig ko lang nito kahapon. Nilublob ko siya sa timba. Kasi talagang napaka-soft ng dahon niya kahapon. Ngayon medyo tumigas na ng konti, guys. Yan. Hindi pa totally matigas, pero kung i-compare kahapon bago ko siya nilublob, ayan, medyo matigas na siya. Yan. Si yung kasamahan nito, nandito, guys. Ito yung kasamahan. Ayan. Ito yung kasamahan niya. Ito, last year ko din siya nilagay dito. Kasabay lang din ito. Ito siya dito galing. Tapos, dahil nga sobrang sikip na nila, ayun, kinuha ko yung iba, nilagay ko dito. Yung medyo malaki. Tapos, yung medyo maliit, dito ko nilagay. So, ayan. Sa brim. Tapos, meron tayo ditong musan. Yan, sana lumaki ito. Ito yung mother plant ng mga musan ko. Lumiit na siya ng lumiit. Sana lumaki siya dito, guys. Tapos, yung, lovely rose. Ayan, yung lovely rose ko. Tapos, ito naman si Jassery. Ayan. Si Jassery. So, sana lumaki na naman to. Kasi last year, malaki to siya. I-compare ngayon. Yan. Sa sobrang lamig talaga, guys. Nagkaroon siya ng mga mushy leaves sa dahon. Sa sobrang lamig. Tapos, ito rin kinuha ko doon sa ginawa kong garden doon sa bukid. Yan. Magkasama sila. Yan. Si Silhouette. May baby siya sa ilalim, Sa kabila, may baby din.
Ito yung baby niya sa kabila. Meron 3. Yan, may 3 siya na baby sa ilalim. Si Silhouette. Medyo malaki siya. Tapos, ito namang sa likod si Ami Boydis. Tapos, ito naman si Elegance. Yan yung aking Elegance na ang dahon napaka-soft na ng dahon, guys. Kung nakita ninyo, ayan, oh. Yan. Napaka-soft. Tapos, ito naman si, Leticia. Yan yung aking Leticia na laging nakakalbo. Yung nakalagay ko na Leticia sapat. So, yung nakalagay direct sa ground talaga na Leticia ko ay maganda siya. Marami siyang dahon. Pero yung nasapat ko na Leticia ay pumapangit. Tapos, ito yung kinatings ko last year na mga, Purple Delight. Diba, ang ganda ng dahon. Chubby-chubby. Yan. Sana ganito lang yung dahon niya lagi. Chubby. Hindi as in malaki. Nagcha-chubby lang siya. So, kapag bagong tanim kasi siya, guys, kapag bagong usbong, kumbaga, talaga, lumalaki yung dahon. Pero sa katagalan, kapag hindi mo siya pinalitan ng bagong lupa, ayan, paliit ng paliit yung dahon niya. So, yun guys, yung mga dito, nakalagay dito. Yan. So, mayroon pa akong gustong ilagay dito. Yung iba kong baby, dito ko ilagay. Kapag hindi na magkasya doon sa mini greenhouse ko, dito ko sila ilagay yung iba. So, yun lang guys yung ating latest update dito. Yung mga bago kong niripat sa clay pots. So, yung iba, mayroon pa akong natira doon sa mini greenhouse na ganitong pot. Siguro 3. Tapos, isang malaki na ganito. Kasi yung peach pride ko ay gusto ko rin iuwi. So, dito ko rin siya ilagay. Tapos, kung may bakante pa, ayun, yung mga ibang babies ko, iuwi ko dito para yung mini greenhouse ko ay medyo lumuwang naman ng konti. Ayan. So, yun lang guys, yung latest update natin. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!